Kabayan, moving to the United States is, for most of us, most of the Filipinos, is a dream come true. But let's be real, hindi ganun kadali yung buhay dito. At since baguhan tayo, we have to make the best decisions based on the information na nakukuha natin or binigay sa atin to make sure na magiging maganda yung sasalubong sa atin dito habang nag-a-adjust tayo sa buhay sa Amerika. Totoo po, hindi po madali yung buhay dito. And bilang mga baguhan, kailangan nating paghandaan. So, gusto ko lang mag-share sa inyo based sa mga experiences namin at yung mga bagay na pinaghahandaan namin at yung mga bagay na nakita ko para maging or para makatulong dun sa desisyon na gagawin nyo. At unang-una, gusto ko umpisahan dun sa pagkuha ng sasakyan. Kasi talagang maraming tanong dyan. Kahit nung kami naghahanda, noong 2024, talagang hindi ko alam kung paano mag-umpisa pagdating sa sasakyan. So maraming mga tanong, yung mga nakita namin, at hindi lang basta-basta na desisyon yung gagawin mo kasi nga yung sasakyan hindi yan yung bagay na ano lang, yung ilang dolyar lang. Malaki yan ang gagastusin mo para makakuha ka ng sasakyan at pag-iisipan mo ring mabuti kung tatagal ba talaga yan para sa iyo or patatagalin mo pa. So, umpisahan po natin yung mga detalye dito sa isi-share ko po sa inyo. So, in this video, I'll give you a step-by-step or detailed sharing of experiences para malaman po natin kung anong mga pwedeng gawin at sa pagpili ng sasakyan at kung anong mga pwedeng i-consider para makakuha at makapag-decide kayo kung ano ba talagang sasakyan yung kukunin nyo. Unang-una na i-consider natin bago kumuha ng sasakyan yung pera natin. Maging general tayo, like sweldo ninyo o ng asawa mo at or sa'yo o ng buong pamilya nyo. Pag i-combine nyo na, magkano ba sweldo nyo at kaya ba ng sweldo nyo yung bayarin sa pagkuha ng sasakyan. So, kasi pag kukuha ka ng sasakyan dito sa US, pag-iisipan mong mabuti. Sa details mamaya, makikita mo doon kung willing ka bang mahal yung babayaran mo, willing ka ba na napakaganda ng sasakyan mo, or willing ka bang maging practical lang muna sa pagkuha ng sasakyan. Ang ideal is not more than 20% ng salary mo or nyo in total yung magagastos nyo pagdating sa sasakyan. Pagdating dito, pagkuha mo ng sasakyan, nakadepende din doon yung insurance na kukunin mo. Para sa ating mga baguhan, wala pa tayong credit score, so medyo malaki yung insurance na babayaran natin. In fact, yung iba, yung babayaran ng insurance, halos kasing laki na sa magiging monthly mo kung i-finance niyo yung sasakyan. So, do bababa yan pagdating ng panahon, pero talagang malaki yung babayaran nyo. Sa umpisa namin, for example, kami, kinuha naming sasakyan ay Nissan Pathfinder 2024. Ang naging monthly namin is almost 800 or 800, 800 a month. Medyo mataas na yun. Kinuha namin yun through IAS. So, hindi namin naisip na yung insurance pala pag nag-umpisa, malaki. So, nung kumuha na kami sa sasakyan, before mo magamit yan, kailangan mong kumuha ng insurance. Nung kumuha kami ng insurance, nagtanong-tanong kami, nagpa-quote online. Ang pinakamababang nagbigay sa amin is Progressive. So, ang kinote sa amin is $240. That's per month.
So, malaki talaga babayaran nyo pag ganun. Sayang din yun, monthly yun. So idagdag pa natin doon, pag kukuha ka ng sasakyan, yung nakukuha mo bang sasakyan, itipid. Though medyo mababa o mura ng konti yung gasolina dito. At bihirang-bihira yung diesel, mas mahal pa yung diesel dito kasi gasolina eh. At least sa amin dito sa Arkansas talagang mas mababa yung gasolina. Kailangan mo pa rin isipin kung magastos ba sa gasolina yung sasakyan mo. So may mga kakilala kami, mga kabayan natin, na ang kinuha ay hybrid na. So may iba EV naman. So dagdag ko pa doon, titingnan nyo ring mabuti yung magiging gastos nyo sa sasakyan. So pumili kayo ng sasakyan, naisip nyo na nakita nyo na insurance, meron pang gasolina na magagastos nyo, ganun ba kadalas yun. So kung isipin nyo mag-hybrid, mas tipid. Kung isipin nyo mas malaking makina, syempre mas magastos yun. And then yung maintenance. So yung usual sa atin dun is 5,000 kilometers. Sa dito is every 3,000 miles or 5 to 5,000 miles. Pag mga bagong sasakyan, sinasabi 10,000 miles. But kung gusto mong tumagal yung sasakyan mo, ako 3 to 5,000 miles before ako nagpapa-maintenance, change oil. So, ganun. Pag may konting sira, kung bago yung sasakyan nyo, makakatipid kayo kasi kasama sa warranty. Pero pag hindi na, or kung lumang sasakyan yung kinuha nyo, syempre, gagastos kayo nun. So, bayad sa sasakyan, insurance, ano pa ba? Yung pangatlo natin ay gasolina, at pang-apat yung maintenance. So pag bago sasakyan nyo, kadalasan mayroon naman yung, depende sa usapan nyo sa dealership, meron kayong makukuhang libre like 3 free change oil or minsan isa, depende yan sa maging usapan nyo with dealership, kasama sa kontrata yan. So yun po yung una na i-consider natin, kaya ba? Yung pangalawa, so sa pagpili natin ng sasakyan, syempre isipin natin ilan ba kaming pupunta dyan, diba? Kung malaking family, syempre malaking sasakyan. Kung maliit lang kayo, mas advantage kasi hindi ganun malaki yung kukunin nyo. For example, sa amin, 5 kami. Ako, si Mrs., yung panganay namin is 13 or 12 nung dumating kami. Yung pangalawa is 4 years old. Yung pangatlo is 9 months nung binyahe namin dito. So isipan namin mabuti kung ano ba talaga kukunin. So nag-request kami sa IAS or nagtanong-tanong o nag-research din online kung ano mga pwedeng sasakyan. So, nakita namin mid-size SUV. So it would be 7 or 8 seater na sasakyan yung kukunin. Or you have the option for a minivan, 'di ba? Pwede yan. Kasi kung 5 seater, medyo masikip na kayo at yung passenger mo sa harap, din mahirap pag katabi sila dun sa likod, tatlong car seat. Kasi mga bata dito, required talaga mag car seat yan. At may rear facing, may front facing na car seats. So pagkakasyahin yan, may mga magkakasya naman pero baka mahirapan silang gumalaw. So naisip namin na kumuha kami ng 8 seater, 7 seater, then para ma-distribute properly yung mga bata kung saan sila nakalagay. So kung gusto nyo, pwede ko namang ipakita sa inyo yung positioning ng mga upuan ng mga bata. So makikita nyo sa likod, meron naman dyan. So kung may magtatanong, sasabihin ko sa inyo. Kung wala naman, focus lang muna tayo sa sasakyan. So napag-isipan namin, kumuha kami ng Nissan Pathfinder, yung kaya sa budget kasi mas, syempre Toyota mas mahal. Meron kang Highlander, Grand Highlander, depende sa'yo kung kasya ba. And then Honda, that's Honda Pilot, yung pwede 7 to 8 seater. And then may Volkswagen, or ano ba yung pronunciation dyan, yun din yun. Meron ding option sa likod. Pero sabi ko, it's still a Japanese car, kasama dun sa mga naiwan sasakyan na hindi nagtuturbo kundi V6. Kasi sa US, lalo na sa mga
Amerikano na talagang mahilig sa sasakyan, big deal sa kanila yung V6 kasi kadalasan nagtatagal tayo. Turbos, medyo hindi masyado. So, pinili namin yung V6, Nissan Pathfinder, at mas mura, pinakamura siya dun sa class kasi very basic, very basic. So, ayun, nag-decide kami at yun, maganda naman yung positioning ng mga bata dun sa likod. Kasya kaming lahat, 5, at may space pa dun sa mga baggage dun sa likod at maraming paglagyan ng mga mug and then mga pagkain ng bata. Alam mo nyo, pagbabiyahe, pagpupunta kaming Texas para lang mag Jollibee sa Dallas or punta kaming Tennessee or dito sa malapit, so at least merong pwede na or maging comfortable yung biyahe kasi medyo mahaba yung biyahe. At syempre, i-consider din natin kahit so 5 kami, so 7 to 8 seater yung kinuha namin kasi i-consider din yung mga pag may bisita tayo. So pag pupunta yung family natin galing Pinas, may masasakyan din sila. So magagamit at pupunta sa airport, magsundo, 'di ba? Para madali na lang at hindi mo na kailangan maghanap ng iba pang mas malaking sasakyan. So long term, maganda yung makina, Japanese car brand, marami. So titingnan mong mabuti, magre-research ka kung kumusta yung tawag dyan, performance ng sasakyan. So dagdag ko lang, minsan pag naisip natin na mag-sedan na muna kami or medyo maliit na muna kukunin namin, isipin din natin long term, baka biglang madagdagan yung kids nyo at naisip nyo magbago na lang kami ng sasakyan, mag-upgrade kami. So at least iniisip mo na in advance kung ano yung mangyayari in the next few years. So tatantyahin mo na gusto pa namin ng isang bata, ganun, or may bisitang darating, ganun. So instead of upgrading like in after a year or 2, meron na kayong sasakyan. Pwede good for 5, 7 years, 10 years maybe. Depende yan sa inyo. And then, gusto ko lang pong idagdag, singit ko lang, na napaka-importante ding isipin natin pagpipili tayo ng sasakyan. Hindi lang yung kasya lahat. May mga areas kasi sa US na talagang mainit. May mga areas naman na madalas, lalo na pag taglamig, nagsasnow talaga. So, sa ibang parts wala nang snow, pero sa inyo snowstorm pa rin. So isipin nyo mabuti, ito yung pagkakamali na hindi ko nakita nun. So kahit nasa Arkansas kami, nung nag-snow ay napili naming sasakyan is front wheel drive. I had no idea na pwede mo ring makonsider yung capacity ng front wheel drive, pero sabi nga nila nakadepende daw sa tire yan. Pero mas malaking tulong pag mas maganda makuha mo all wheel drive para kung lalagyan mo ng snow tires, winter tires, so mas madali, mas makakatulong, mas madali yung pag biyahe nyo kasi ang duty ng asawa nyo, lalo pag nurse yung asawa nyo, hindi humihinto yan. Kahit may snow, wala, tuloy-tuloy pa rin yan. So isipin nyo mabuti, all wheel drive or front wheel drive. Sa amin nakuha is front wheel drive, so okay lang din. At though minsan na stuck kami dun kung paliko kami, medyo malalim kasi, so buti na lang may mga tumutulong, naglilibot din ng mga Amerikano. So isipan, i-consider nyo rin yun, all wheel drive or front wheel drive.